Ate, bakit ka nandito? At anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ikaw ang may gawa nito sa akin. Walang hiya ka. Akala mo panalo ka na? Pwes, hindi ako papayag na magwawagi ka. Ate, ano ba? Ate, umalis ka na rito. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay ko. Payapa na ako. Hindi mo pa nakikita? Hindi nga kita inabol sa mga ginawa mo sa akin eh. Kasi gusto ko ng payapang buhay. Kasama ang anak ko. Yun na nga eh. Hindi ko hahayaan na maging payapa ang buhay mo. Wala kang kwentang kapatid. Ang buong akala ko, mawawala ka na dito sa mundo. Buwisit ka. Hindi ko alam na nakaligtas ka pala. At inamin mo rin na ikaw ang may pakana ng pagkulam sa akin. Oo, ako nga. Ano naman ngayon? Napakasama mo, ate. Kapatid kita. Bakit mo nagawa yun? Hindi kita kapatid, Leia. Kahit nung mga bata pa tayo, hindi kita kahit kailan na ituturing na kapatid ko. Kapatid, kapag naririnig natin ang salitang yan, ay isa lang ang papasok sa isip natin. Isang kakampi. Kapag naiisip natin ang ating mga kapatid, ay naiisip kagad natin na sila ang magiging kasangga natin sa lahat ng pagsubok na darating sa ating buhay. Ngunit, hindi pala lahat ng kapatid banyero ay kakampi natin. May mga kapatid din pala na masasabi na taksil, traidor at minsan may ibang kapatid na kayang pumatay ng sarili nilang kadugo. Itong kwentong ito ay tungkol sa isang kapatid na hindi mo aakalain na kaya kang pagtaksilan. Wasakin ang pamilya mo at ang pinakamasaklap sa lahat ay kaya kang saktan. Ate, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka man lang nag-abiso sa akin? Nabibisita ka pala. Tsaka, ano ba yung dala mo? Hi Leia. Pasensya ka na. Hindi na ako nakapag-text sa'yo kasi nagmamadali ako. Pwede na ba akong tumuloy? May kasama ka ba ngayon? Nandito ba ang asawa mo? Oo. Halika ate, pasok ko sa loob. Ipasok mo na rin yung mga dala mo. Teka, ano ba ang mga yan? Ang dami naman yata. Leia, ang totoo kasi niyan pinalayas ako ni Fred sa inuupahan naming apartment. Nagdala kasi siya ng ibang babae doon. Ha? Ginawa ni Fred sa yun, ate? Hala, grabe naman siya. So ate, ano yung mga dala mo? Mga gamit mo? Oo, Leia. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya sa akin yun. Ang buong akala ko ay mahal na mahal niya ako. Ngunit, matagal niya na pala akong niloloko. Ngayon ko lang talaga siya nahuli. Eh ate, saan ka natitira ngayon? May ibang matitirhan ka ba? Kaya nga ako nagpunta sa'yo, Leia. Nakakahiyaman pero hihingi sana ako ng pabor. Kung pwede lang naman, dito muna ako habang naghahanap ako ng ibang malilipatan. Hindi ko kasi akalain na kaya niya akong palayasin doon sa apartment namin. Grabe, ang sama naman niya, ate. Akala ko pa naman mabait siyang tao. Ilang taon na rin kayo nagsasama tapos magagawa niya pala na pagtaksilan ka. Ha, Ate Eva? Yun nga din ang akala ko, Leia. Napakataksil niyang hayop siya. Ang babaeng dinala niya sa bahay ay mismong kasama niya pa sa trabaho. Walang utang na loob. Ako pa man din na nagbigay ng pera para sa kanya. Napampuhunan niya sa negosyo niya.
Ate, ang totoo kasi niyan nandito si Jomar. Kakauwi lang niya galing sa barko. 2 buwan ng bakasyon niya. Ganun ba? Mabuti ka pa at may mabait na asawa. Ang swerte mo rin, Leia. Kasi mahal ka ni Jomar. Kahit na isa siyang seaman, ay hindi siya nagloloko sa'yo. Dapat alagaan mo na mabuti ang asawa mo, Leia. Hindi natin alam. Baka may umaaligid na babae dyan. Alam mo na maraming pera. At may itsura din yan si Jomar. Ipinagdarasal ko rin yan sa Diyos na sana ate, manatili siyang tapat sa akin. At saka ate, mabait naman kasi si Jomar. Hindi niya pa ako nabibigyan ng sakit sa ulo. At sana naman, hindi mangyayari yun. Mabuti ka pa, Leia. Mukhang nagkatotoo lahat ng hula ni Lolo Temyong nung sa'yo. Na sa ating dalawa, ikaw itong makakatagpo ng lalaking matino. Naku si ate naman, oo. Hindi pa naman katapusan ng mundo, no? Siyempre, makakahanap ka ng lalaking mamahalin ka talaga ng totoo. Yung hindi ka sasaktan. Kundi sasambahin ka. Yun na nga. Hindi ko na muna iisipin ang tungkol sa mga lalaki. Pagtutuunan ko muna ng pansin ang paghahanap ng bago ko malilipatan. O sige, ganito na lang ate. Dito ka na muna habang hindi ka pa nakakahanap ng malilipatan mo. Okay ba yun sa'yo? Talaga? Ayos lang sa'yo? Sorry. Talaga? Ayos lang sa inyo mag-asawa na dito ako? Baka naman pagagalitan ka ni Jomar niyan. Mawalan pa kayo ng privacy. Nako, alam mo yung si Jomar, walang problemang tao yan. Tsaka ate naman kita eh. Hindi ka naman ibang tao. Maraming salamat talaga, Leia. Napakabait mo talaga. Ang swerte ko at ikaw ang naging kapatid ko. Nako, ang ate ko ng bola pa talaga. Ay ate, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Nagugutom na ako. Kakaaway sa walang kwentang Fred na yon. Grabe din ang stress ko. Alam mo yun, nagsigawan kami. Saksihat ang buong barangay kung paano niya ako palayasin. Ang kapal ng mukha ng lalaking yon. Ay ate, hayaan mo na yon. Hindi naman kawalan ng mga ganong klaseng lalaki, no? Mas mabuting at naghiwalay na kayo. Makakahanap ka pa ng lalaking aalagaan ka ng mabuti at mamahalin ka ng tapat. Yung hindi pa sasakitin ang ulo mo. Ay nako, kailan kaya yan, Leia? Sawa na rin ako sa mga ugali ng lalaki. Para bang pare-pareho lang silang lahat. Mabibilang na lang talaga ang mga lalaking matino. Ay, ewan. Nagutom talaga ako kakasigaw. Tama-tama, nakapagpakulo ko ng hapunan natin. Kumain na tayo ate. Ay, siya nga pala ate. Nandito si Belen. Binisita niya ako. Halika, magkwentuhan tayo. Kilala mo naman si Belen, di ba? Yung kaibigan kong madaldal na parang palaging naghahamon ng away. Oo. Naalala ko siya. Oh, sino yung nag-doorbell? Ito, si Ate Eva pala. Ate, si Belen kaibigan ko. Belen si Ate Eva. Kilala mo naman siya, di ba? Siya pala ang kapatid na palagi mo nababanggit sa akin. Magandang umaga po sa inyo, Panyero. At sa lahat ng mga suking tagapakinig sa channel po ninyo. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hango sa totoo kong karanasan sa isang nakakakilabot na kulam. 5 taon na po ang nakakaraan. Opo, tama kayo. Isang kulam. Marami po sa atin ang hindi naniniwala sa tinatawag nilang kulam o barang. At isa po ako sa kanila noon. Pero nung nasaksiyan ko ang pagkalugmok ng kaibigan kong si Leia nang ipakulam siya ng kanyang sariling kapatid, ay doon ko napatunayan na may mga bagay pala sa mundo na wala talaga tayong alam. Lalo na
sa isang tubong Maynila na katulad ko, Panyero. Hindi po sa akin ang kwentong ito. Pero may pahintulot ako sa kaibigan kong si Leia na ibahagi po sa inyo ang kanyang natatanging karanasan at kung paano siya nakabawi sa isang matinding sumpa. Lumaki po ako sa isang pamilya na masaya at nagkakasundo kami palagi ng mga kapatid ko. Kaya noong nalaman ko ang ginawa ng ate ni Leia sa kanya, ay doon ko napagtanto na hindi pala lahat ng kapatid ay tapat at mananatiling kakampi mo. May mga kapatid pala na taksil, mang-aagaw at walang ya. At isa na nga roon si Eva, ang taksil na kapatid ni Leia. Jomar, mahal, nakauwi ka na ba? Nandito na ako. Grabe ang init sa labas. Summer na talaga. Mahal, nakabalik ka na? Akala ko ba mamayang hapon ka pa babalik? Ano nangyayari sa'yo? Bakit parang hinihingal ka? Tsaka, bakit parang nauutal ka? Wala. Nag-treadmill kasi ako eh. Kailangan ko ng exercise eh. Kasi 2 linggo na akong kain tulog lang, di ba? Hindi ako nakakapag-exercise kahit papano. Ganun ba? Si Ate Eva, nakita mo siya? Gising na ba siya? Ate? Hindi ko alam eh. Nasa gym lang naman ako eh. Hindi ko alam kung gising na yun. Sigurado ka? Bakit parang may narinig akong boses niya kanina? Teka nga, tignan ko nga kung gising na yun. Aalis kasi kami. Sasamahan ko siya maganap ng malilipatan. Kahit nasabi ko, pwede naman siya dito sa bahay natin. Kahit kailan niya gusto yun nga sabi niya nahihiya raw siya. Oh Leia, nakabalik ka na pala. Kumusta naman ang transactions mo? Ayun, maganda naman ang pag-uusap namin ni Mr. Choi. Tinignan niya ang portfolio ko. Masaya ako kasi pinagbigyan niya ako kahit na isa akong baguhan sa events. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Ate? Ano naman ang nangyari sa'yo? Bakit parang pawis na pawis ka yata? Sira ba ang aircon sa guest room? Hindi naman. Bakit naman hindi mo binuksan ang aircon? Kaya ka nainitan. Nako ate, ikaw talaga oo. Huwag kang mahiya na gamitin ang aircon sa silid mo. Mainit talaga kasi dito kung walang aircon. Ganun ba? Sige, sa susunod pa andarin ko na. Nakakahiya kasi sa inyong mag-asawa eh. Baka nagiging pabigat na ako dito. Hay nako, si ate talaga. Huwag ka kasing mag-isip na pabigat ka. Kahit kailan ay hindi ka magiging pabigat. Ikaw lang ang nag-iisa kong kapatid. Siyempre kung ano ang sa'kin, sa'yo rin yun. Ikaw talaga, oo. Talaga? Ang bait mo naman talaga, Leia. Hulog ka talaga ng langit. Para sa akin. Mahal, maliligo muna ako, okay? May lakad kami ngayon ni Ray. Maiwan ko muna kayo ha. Medyo na-late na rin ako sa usapan namin ni paring Ray. Yun ang unang beses na nahuli ni Leia ang asawa niya at ang kapatid na may ginagawang kababalaghan. Pero hindi yung pinansin ni Leia dahil may tiwala naman siya sa asawa niya at naniniwala si Leia na hindi siya kayang pagtaksilan ng sarili niyang kapatid. 2 linggo pa lang na nakatira si Eva sa bahay ni Leia Panyero ay nagawa na nitong pagtaksilan ang kapatid. Hindi ko nga alam kung anong klaseng puso ba ang meron ang kapatid ni Leia. Pinakain at pinatuloy na nga niya sa sarili niyang tahanan ay nagawa pa nito ang isang bagay na magbibigay ng matinding pasakit sa kapatid nito. Dahil isang araw, yun na nga, nahuli na mismo ni Leia sa akto ang kapatid na tila inaakit ang asawa niyang si Jomar
At ang asawa naman niya ay tila nagugustuhan ang ginagawa ng kanyang ate na si Eva. Jomar, ano ba? Wag naman siya, nakikiliti ako. Ikaw ayaw mo na pala na kinikiliti kita sa parting yan ha? O ito pa. Jomar, ayoko na. Hindi na ako makahinga, Jomar. Tama na. Tama na, Jomar. Okay, hindi na. Grabe, Eva. Ang saya-saya mo namang kasama. Alam mo yun, yung bang hindi ka boring kausap. Mabuti na lang at dito mo naisipang magpunta nung nahuli mo si Fred. Ay, nako. Ikaw kasi kagad ang naisip ko nung mga oras na yon. Nabalitaan ko kasi na nakauwi ka. Kaya naisip ko pagkakataon ko na yon na mapalapit sa'yo. Bakit? Matagal mo na ba akong gusto ha? Di ba, suplada ka naman nun. Akala ko, di mo ko papansinin kasi nga, asawa ka ng kapatid ko, ano ka ba? Tsaka maayos pa ang relasyon namin ni Fred noon. Jomar, matanong ko lang sa'yo. Gusto mo rin ba ako? Pero, di ba? Paano si Leia? Ang totoo niya nagustuhan na kita. Unang kita ko pa lang sa'yo. Pero wala Kasal na ako kay Leia ng mga panahon na yun. Kaya, yun, hanggang tingin na lang ako sa'yo. Ay, nako. Ito naman ng bola pa talaga. Hindi mo na ako kailangan pambulahin, no? Gustong gusto rin naman kita halika nga rito. Ang sarap-sarap mo talaga yakapin, Eva. Si Leia ba? Hindi ba siya masarap yakapin? Hoy, asawa mo yun ha? Okay lang naman. Kaso, medyo nagsasawa na ako kay Leia Alam mo na, hindi kasi siya marunong magdala. Hindi kagaya mo. Magdala ng ano? Alam mo na yun. Ay nako, tigilan mo ako, Jomar ha. Kanina ka pa. Baka dadating na si Leia at mahuli pa tayo. Lagot tayo nito pag nagkataon. Hindi yan. Mamaya pa yung darating. Sige na. Isa na lang. Bitin ako Ano pa, Jomar? Jomar, ano ba? Ikaw talaga ang landi mo. Nang mga oras na yon, ay hindi alam ni na Jomar at Eva na narinig na pala ni Leia ang lahat ng kanilang paglalampungan, panyero. Tila na estatwa si Leia dahil hindi niya akalain na mismong kapatid at asawa niya ay magtataksil sa kanya. Ilang linggo pa lang na nakitira si Eva sa kanila pero nagawa na nitong pagtaksilan ang kaibigan ko. Hanggang sa hindi na nakatiis si Leia at kinatok na sila nito. Huli talaga sa akto na halos walang saplot sa katawan ang dalawa nang buksan ng kaibigan ko ang pinto ng silid nilang mag-asawa. Kung sa akin nangyari yung panyero, nako, talagang kinaladkad ko na ang Eva na yon kahit pa kapatid ko siya, panyero. Pero iba kasi ang kaibigan ko. Hindi siya kagaya ko na iskandalosa kung magalit. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ni Leia ng mga sandaling yon nang mahuli niya sa akto ang dalawa. Uy, mahal? Leia? Ano? Si Jomar kasi. Nandito ka na pala. Kailan niyo pa ako niloloko? Ang kapal naman ng mga pagmumukha ninyo. Sa mismong kama pa talaga natin, ha, Jomar? Mahal, mali ka nang iniisip. May pinag-uusapan lang kami ni Eva, maniwala ka. Oo. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano, Leia. Ano ka ba naman? Wala naman kami ginagawang masama. Anong wala? Wala kayong ginagawang masama. Tignan nyo nga yung mga itsura nyo. Yan pa walang ginagawang masama. Ha? Halos wala kayong saplot. Mga animal. Mahal, ano kasi? Tinulungan ko si Eva. Tinulungan ko lang si Eva. Maniwala ka naman. Tinulungan saan? Para maibsan ang kati niya. Mga hayop kayo.
Ang lalandi nyo! Mga walang iya, mga demonyo! Teka nga, kung makapanghusga ka sa akin, parang wala kang kalindian na ginawa. Maniwala ka, mahal. Nagkatuwaan lang kami ni Eva na magkwento. Hindi ako tanga. Anong akala mo sa akin, ha? Mauuto mo ko? Hayop ka. Hindi ako pinanganak kahapon. At ikaw, ate, tinanggap kita rito sa pamamahay ko. Tapos ito lang ang isusukli mo sa akin? Ha? Napakataksil mo. Tinulungan kita na may problema ka. Pero ito lang pala ang igaganti mo sa akin. Ang wasakin ng pamilya ko. Ganon. Sinusumbatan mo na ako ngayon. Sa konting tulong na naibigay mo, nanunumbat ka na kagad. Ang kapal naman yata ng mukha mo. Hoy, for your information, wala nang gusto ang asawa mo sa'yo kasi ang losyang-losyang mo na. Tignan mo nga yung sarili mo. Ang pangit mo na. Ba tama na yan. Huwag mo nang patulan si Leia para hindi na lumaki pa. Napakataksil mo. Kapatid pa man din kita. Pero nagawa mo to sa akin. Hindi ko naman to sinasadya eh. Kasalanan ko ba kung mas maganda at kaakit-akit ako sa'yo? Umalis ka na rito, ate. Umalis ka. Hindi ko kailangan ng ahas sa pamamahay ko. Layas! Teka, bakit mo pa aalisin ang kapatid mo? Saan siya titira, Leia? Di ba wala siya matitiran ngayon? Hindi ako aalis dito kung ayaw ni Jomar. Sa kanya naman ang bahay na to, ha? Wala ka namang ambag sa lahat ng gamit dito, di ba? Jomar, seryoso ka? Hindi mo ba nakikita? Winawasak ng babae niya ng pamilya natin. Bakit mo siya hahayaan na manatili dito sa bahay? Mas pinipili mo ba siya kaysa sa akin? Hindi naman sa ganun, mahal. Nakakaawa naman kasi siya eh. Hindi naman pwedeng pabayaan natin siya sa lansangan. Nakita mo na? Wala ka talagang awa kahit kailan. Mas mabuti pa to siguro si Jomar eh. At naiintindihan ang kalagayan ko. Kung ganon, ako na lang ang aalis. Bahala kayo sa buhay niyo. Aalis ako dito dala ang magiging anak mo, Jomar. Teka. Buntis ka? Umalis si Leia sa bahay nila Panyero at dumiretso sa bahay ko. Doon ay ibinuhos niya ang lahat ng sakit ng loob na nararamdaman niya dahil sa natuklasan na pagtataksil ng dalawang tao na akala niya ay kakampi niya. Wala akong ibang nagawa para sa kanya, kundi ang patahanin siya sa kanyang pag-iyak. Bilang malapit na kaibigan ni Leia, ay nakaramdam din ako ng galit sa ate at asawa niya, Panyero. Mabait na kaibigan, kapatid at asawa si Leia at hindi niya deserve ang ganong klaseng kataksilan. Mabuti na lang at nandun kami ni Rodel para suportahan siya ng mga oras na yon. Busy talaga ang asawa mong yan, Leia. Alam mo, matagal na talaga ako may duda na babaero yun eh. Ay nako, wala lang talaga akong pruweba. Bakit kasi hindi mo sinabunutan, girl? Ang wik-wik mo naman. Alam mo kung nandun ako? Nako, baka nakalbo ko na ang bruha mong kapatid. Kaloka. Nakaka-wrinkles siyang kapatid mo, ha? Nako, kung nandun ako, baka wala nang bayog yung asawa mo, Leia. Ay nako, Diyos ko naman. Nakaka-imbyerno ng dalawang yun. Mga walang hiya. Ang babastos. Gusto kong kalboy ng Eva na yon. Eva talaga siya. Taksel, traidor, malandi. Ano? Punta naman natin doon sa bahay nila? Ano, game ka, Rodel? Hindi yata mahihintay ng kaluluwa ko hanggat hindi ko masisipa sa bayagan Jomar na yon. Uy, grabe naman kayo. Huminahon nga kayong dalawa. Ang tapang-tapang niyo naman. Kasi no, hindi ka man lang nakaganti sa kanila.
Nakakainis! Hindi naman kasi kailangan na gumante. Nasaktan lang naman talaga ako sa ginawa nila. Anong hindi kailangan gumante? Sa tingin mo, hahayaan na lang namin ang katarantaduang ginawa ng asawa mo sa'yo? Pwes kung ikaw magpapabaya, kami hindi no? Walang pwedeng mang-ape sa kaibigan namin. Patay kung patay talaga, girl! Tama. Through the fire, Sisi. Hindi pwede sa amin yan, no? Kaloka ka, girl. Hahayaan mo lang ang asawa mo na agawin ng bruha mong kapatid? No, 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 no. Wala akong pake sa Eva na yon. Inis talaga ako dyan sa asawa mo. Akala mo kung sino gwapo. May naririnig na kasi ako tungkol sa kanya nun eh. Hindi ko lang talaga binigyan ng pansin. Kasi akala ko, paninira lang. Pero Leia ha, ayos ka lang ba? Nako ha, buntis ka pa naman. Baka makakasama sa baby mo yung ginawa nila. Baka naman lalabas na tsaka ang inaanak ko. Ay Diyos ko, kay horror. Hindi ako papayag. Dapat pretty ang baby natin kapag lumabas siya, di ba? Kailangan para siyang mala Cinderella and Snow White with 7 dwarfs. Ay, wag na pala, tanggalin mo na 7 dwarfs. Yung ano na lang, Snow White. Ay nako, puro naman kay biro eh. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano nila nagawa sa akin yun. Naging mabait naman ako sa kanila. Kapag talaga nakasalubong ko yun, naku, dila lang nila ang walang latay sa akin. Malilintikan talaga sila. Alam niyo yun, ang sakit-sakit lang kasi. Grabe, ang sakit dito. Asawa ko yun eh. Sa lahat ng tao, bakit kailangan kapatid ko pang wawasak sa pamilya ko? Ate ko siya. Ate ko siya. Ay nako. Halika nga dito, girl. Tanging yakap lang ang maibibigay ko sa iyo ha. Kasi ayaw mo naman na gulpihin ko sila eh. Sayang naman ang membership ko sa gym, ano? Magagamit ko na sana itong mga strong and hard biceps ko. Leia, ano lang gagawin mo ngayon? Nandun pa rin sa bahay niyo walang yung Eva na yun. Grabe, nanggigigil ako sa kakapalan ng pagbubuka niya. Ang sarap talagang kalbuhin. Hindi ko pa rin alam, Belen. Asawa ko pa rin naman si Jomar. At ate ko pa rin si Eva. Diyos ko naman ano, huwag mong sabing patatawarin mo mga taksil na yon. Ilang linggo, nananatili si Leia sa bahay ko, Panyero. Doon na siya tumira. At ayos lang naman sa akin dahil talaga namang kaibigan ko siya. Mas mabuti ngayon para maiwasan niya ang ate at asawa niyang taksil. Pero makalipas ng 2 linggo ay bigla na lamang sumulpot si Jomar sa labas ng bahay ko. Umiiyak, humihingi ng kapatawaran sa ginawa niya kay Leia. Ayaw sana namin ni Rodel na kausapin ni Leia ang asawa niyang taksil. Kaso, kailangan din nilang mag-usap dahil kasal nga sila. At dahil dun, ay napapayag ni Jomar na bumalik si Leia sa bahay nila dahil pinalayas na pala nito si Eva. Medyo nainis din ako sa kaibigan ko, Panyero, dahil nga sa karupukan niya. Pero sa kabila nun, ay naiintindihan ko naman siya. Kailangan nilang ayusing mag-asawa ang problema nila dahil nga magkakaanak na sila. Ikaw ang bahala, girl. Buhay mo yan. Pero sinasabi ko sa'yo sa oras sasaktan ka uli ng lalaking yan, makikita niya talagang bangis ko. Baka naliliitan ka sa mga pata ko. Maraming salamat sa'yo, Belen ha. Kung di dahil sa inyo ni Rodel, ay baka kung ano na nangyari sa akin ngayon. Mga hulog talaga kayo ng langit. Ang swerte ko kasi, kaibigan ko kayong dalawa. Ay nako, ano ka ba? Ikaw na rin na nagsabi, magkakaibigan tayo. Kaya syempre, pagtatanggol kita sa mga walang kwentang tao, no? Ito naman, bibigyan ko ng isa pang chance ang asawa ko. Lalo na ngayon at magkakaanak na kami, di ba? Tsaka, babalik na siya sa pagsampa sa barko.
ilang buwan o taon na naman kaming hindi magkikita. Mas mabuti nang ayusin namin to habang maaga pa. Naku! Naiinis talaga ako sa'yo. Pero sige na nga. Mag-iingat ka doon, friend ah. Baka naman pupuntahan ka ng kapatid mo doon at awayin ka. May cellphone naman eh, ikaw talaga. Eh di, hihingi ako ng reinforcement sa inyo. Sigurado ka ba na okay ka na ha? Napatawad mo na ba talaga ang siraulong yan? Masakit pa rin, Belen, syempre. Pero wala naman ako magagawa. Humingi siya ng tawad sa akin. At asawa ko pa rin naman siya. Tsaka, isang pagkakataon lang ang bibigay ko sa kanya. Kapag umulit pa siya, ilalayo ko talaga sa kanyang anak niya. That's my girl! Ganyan nga. Maging matapang ka, okay? Labag sa kalooban namin ni Rodel ang desisyon ni Lea na bumalik sa asawa niya, Panyero. Pero wala namang kaming magagawa dahil kaibigan lang kami at asawa niya yon. Hindi na po namin nabalitaan kung saan lupalop na napunta si Eva pagkatapos mag-ayos ni na Lea at Jomar. Ang buong akala namin ay nagpakalayo-layo na ang babaeng yon. Ngunit nagkakamali pala kami. Kasi matapos ang 1 linggo, ay bigla na lamang itong sumugod sa bahay ni na Lea. Mabuti na lang at nandun kaming dalawa ni Rodel ng mga oras na yon. Sandali lang? Ano ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito sa bahay na to. Supe! Layas! Aba, ibang klaseng kakapalan ng mukha ang tagli ng babaitang ito. Nagawa mo pa talaga magpakita pagkatapos ng ginawa mong pagtataksil sa sarili mong kapatid. Hoy, sinasabi ko sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na patulang ka sa oras na pumasok ka dito. Ate, bakit nandito ka? Anong kailangan mo sa akin? Ang asawa ko ba ang kailangan mo? Wala siya rito. Umalis ka na. Totoo nga nasagap kong balita. Bumalik ka na pala dito sa bahay. Aba, ano naman sa'yo kung bumalik si Lea rito, ha? Karapatan niya yon dahil legal wife siya. Lea, sabihin mo lang ha, at talagang gugulpin ko ang isang to. Kahit na nakabistida ako, lalaki pa rin ako, no? Wag nga kayo makialam dito. Mga sampid na kaibigan lang kayo. Kakausapin ko lang ang kapatid ko. Hindi! Hindi kami papayag. Sige, tatawag ako ng tanod. Makikita mo. Ate, wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Alam ko na kung anong klaseng kapatid ka. Hindi na yun magbabago. Isa kang taksil na kapatid. Kahit asawa ko, na kaya mong sulitin dahil sa ano? Anong rason mo? Dahil masyado ka maswerte sa buhay. Lahat na lang na magagandang bagay ay sa'yo nangyayari. Mabait at provider na asawa. May bahay, may negosyo. Samantalang ako, heto, walang lalaki ang nagseseryoso sa akin. Walang bahay, walang matinong trabaho. Tarantado pala tong babaeng to eh. Dahil lang sa inggit kaya mo yung nagawa. Aba, siraulo ka pala eh. Gosh, ang OA mo naman ha. Hindi kasalanan ni Lea kung bakit pinagpala siya, no? Mabait kasi siya eh. Hindi taksil na katulad mo. Try mo kaya magdasal paminsan-minsan para naman may bumagsak na grasya sa buhay mo. Hindi ko na kasalanan, ate. Kung naging maayos ang takbo ng buhay ko. Hindi madali ang pinagdaanan ko at alam mo yan. Nagsikap din ako para magkaroon ng negosyo. Naging mabuting asawa ko kay Jomar. Kaya binibigyan niya rin ako ng halaga. Pero ayaw na ng asawa mo sa'yo dahil boring ka. Wala kang silbi sa kama. Inakit mo lang si Jomar. Kaya niya nagawa yun. Nagkaayos na kami dalawa. Sa katunayan nga magkakaanak na rin kami. Kaya pwede ba tumigil ka na, ate? Huwag ka nang bumalik pa dito dahil simula ngayon, hindi na kita ituturing na kapatid. Check! Supi na! Napaka-loser mo naman, girl. Maghanap ka na lang ng ibang lalaki, no? Kay daming lalaki sa mundo, itong asawa pa talaga ng kapatid mo ang trip mo? Aba, adik ka ba?
Walang hiya ka talaga. Hindi pa ako tapos sa'yo, Leia. Tandaan mo yan. Hindi ako papayag na magiging masaya ka sa piling ni Jomar. Dahil akin lang siya. Aba, talagang sinusubukan nito ang pasensya ko ah. Ano, busarguhin ko na ba yung pagbumukha nito? Makikita mo, hindi ako papayag na magiging masaya ka. Wawasakin ko ang buhay mo. Nakakakilabot ang sigaw ni Eva ng mga oras na yon, Panyero. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang ang tindi ng galit niya sa kanyang sariling kapatid na si Leia. Umiiyak na pumasok si Leia sa bahay. Walang tigil ang paghikbi hanggang sa makatulog siya. Nag-alala na nga kami ni Rodel dahil baka makasama yun sa ipinagbubuntis niya. Ang buong akala namin ay hanggang pagbabanta lang ang kayang gawin ni Eva, Panyero. Hindi kasi kami naniniwala na kaya pa nitong bumalik at magiganti kay Leia dahil wala namang kasing kasalanan ang kaibigan ko. Pero doon kami nagkamali dahil sa mga sumunod na araw ay doon na namin nakita ang unti-unting pag-iiba ni Leia. Nasa isang sikat na fast food chain kami nang bigla na lamang nagwala si Leia, Panyero. Kain na tayo. Gutom na si baby. Hoy, ano ba yan? Grabe naman yung gana mong kumain, girl. Hindi yata baby ang nasa tiyan mo. Dragon yata yan. Hayaan mo na lang. Unang beses niyang mabuntis kaya dapat feel na feel mo ang cravings, di ba? Hindi ako ganyan nung pinagbubuntis ko si Jeric eh. Wala akong cravings kaya inis na inis ako sa asawa ko. Mabuti na lang pala. At isa akong backlash. Hindi ko kailangan mabuntis at magdusa sa mga cravings nyo, no? At hindi rin ako nakakabuntis. Belen, ano yung nasa plato mo? Ha? Ito ba? Manok at spaghetti, bakit? Gusto mo? Hindi. Hindi naman pagkain yan eh. Ano ka ba? Anong hindi pagkain, girl? Kumain ka na nga lang. Para makapag-shopping na tayo. Miss ko na mag-shopping. Hindi pagkain yan. Mga uod yan eh. Bakit may uod sa plato mo, Belen? Itapon mo yan! Itapon mo yan! Hoy, ano ka ba? Anong uod? Walang uod dito, Leia. Tsaka wag kang sumigaw. Nakakahiya. Tignan mo. Hindi mo nakikita ang mga uod. Ang dami oh. Itapon mo yan. Bakit may uod ang pagkain nila dito? Hoy, kunin niyo nga yan. Alisin niyo yan, nakakadiri. Hoy, girl. Huminahon ka nga muna. Walang uod sa plato ni Belen. Tsaka tignan mo oh. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito. Ano ka ba? Hindi! Ang daming uod! Hala! Pati dun sa kabilang mesa! Huwag niyong kakainin yan! Ay, ma'am! May uod po sa pinggan niyo! Leia, ano ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Huwag ka nga mag-eskandalo dito! Baka ipahuli tayo ng mga pulis! Rodel, halika na! Umalis na tayo dito! Itapon niyo yan! May uod ang kinakain niyo! Hindi niyo ba nakikita? Belen, Rodel, hindi niyo ba nakikita? Ang daming uod! Ang daming uod! Leia, walang uod. Diyos ko naman, Day. Bakit ganyan ka? Para kang adik. Baka ipahuli pa tayo dahil sa mga ginagawa mo. Leia, umalis na lang tayo. Huwag ka nang sumigaw, please. Pinagtitinginan na tayo. Tignan mo yung guard. Parang babarilin niya na tayo. Naiinis na. Tara na nga. Pero hindi niyo ba talaga nakita? O nagbubulag-bulagan lang kayo? Seryoso ka? May uod talaga? Eh bakit nga wala akong nakikita? Sino ba ang adik sa atin, ha? Ikaw na may nakita o ako na walang nakita ni isang uod? Yun na ang simula ng kalbaryo ni Leia, Panyero. Nagsimula lang sa isang parang hallucinations at simula noon ay mas lalo siyang lumala kada araw. Hindi lang uod ang nakikita niya, Panyero, pati mga anino at kung ano-ano pa. Hindi mawala-wala ang takot namin
Dahil hindi namin alam ni Rodel kung ano na ang nangyayari sa kanya. Ang asawa niya naman ay parang walang pakialam sa kalagayan ni Leia. Palagi itong wala sa bahay at hindi namin makontak ng ilang araw. Hindi rin namin alam kung saan ito pumupunta. Kaya nagduda na kagad ako na may kinalaman na naman si Eva. Doon ko nalaman na hinayaan na pala ni Jomar na si Eva ang mamuno sa negosyo ni Leia na isang events organizing company. Isang araw, nang bumisita ako sa kanya, nakita ko na lang si Leia na nagmumukmuk sa isang sulok, nagsasalita ng mag-isa at tila wala sa sarili. Leia, Diyos ko, ano nangyayari sa'yo? Bakit nakapatay ang mga ilaw mo? Nasaan na naman ba ang asawa mo? Belen, ikaw pala yan. Mabuti naman nagpunta ka rito. Nasaan ba Jomar na yan ha? Alam naman niyang buntis ka tapos iniiwan ka niya na mag-isa dito sa bahay niyo. Pambihira naman yan oh. Belen, nababaliw na yata ako. Ha? Bakit naman? Hindi pwede na magbaliw-baliwan ka, Leia. Alam mo ba kung anong ginagawa ng magaling mong kapatid at asawa, ha? Hindi ko alam, Belen. 2 araw nang hindi umuwi si Jomar dito sa bahay. Hindi ko alam kung nasa na siya. Tsaka para na akong mababaliw kasi kung ano-ano na lang ang nakikita ko. Yung mga kliyente mo sa negosyo, inaagaw ni Eva. Nabalitaan na lang namin na siya na ang namamahala sa company anniversary party ni Mr. Choi. Inagaw niya yung deal niyo. Ha, pwede ba yun? Hindi naman kasi pwedeng mangyari yun kasi nakapirma si Mr. Choi, di ba? May kontrata kami. At talagang wala kang alam sa nangyayari sa negosyo mo, no? Kaya nagpunta ako rito kasi may nasagap na balita si Rodel. Si Eva na raw namamahala sa negosyo mo. Si Jomar daw ang naglagay kay Eva sa posisyon na yun. Kasi may sakit ka raw. Hindi ko rin kasi kayang lumabas, Belen. Pakiramdam ko may mga matang nagmamasid sa akin eh. Tsaka pa ulit-ulit ako nananaginip ng mga insekto at uod. Natatakot ako. Parang may kung anong inimento ang gumagambala sa akin, Belen. Teka nga, kagaya ba yan dun sa nangyari sa fast food chain? Sabihin mo nga sa akin. Mas lalong lumala ngayon. Ewan ko, Belen. Hindi ko na alam kung bakit nagkakaganito kung para ako mababaliw kakaisip. Friend, stress ka lang. Huwag kang magpadala sa stress na yan. Alalahanin mo buntis ka at kailangan ng baby mo ang mas healthy na pangangatawan. Mas mabuti pa'y matulog ka muna. Ako munang bahala dito sa bahay. Sige na. Sigurado ka, friend. Baka naman napapabayaan mo na rin ang anak at asawa mo. Nakakahiya. Hindi mo naman kailangan na gawin to. Hindi ko nga kailangan na gawin pero gusto kong gawin dahil kaibigan kita. Paandarin nga natin itong mga ilaw sa silid mo. Diyos ko naman. Para kang ermitanyo dito eh. Belen, may sasabihin ako sa'yo. Tungkol sa asawa at kapatid mo ba yan? Nako, sinasabi ko sa'yo. Inuuto ka lang ng mga yon. Tsaka akala ko ba babalik yan si Jomar sa barko ha? Halos 2 buwan na ang bakasyon niya. Bakit di na yata umalis? Kung mas pinili ni Jomar si Eva, bahala na siya sa buhay niya. Ayos naman ako. Na kaming 2 lang ng anak ko eh. Kahit na hindi na siya umuwi, Belen. Binigyan ko na siya ng isang pagkakataon, di ba? Yun na yun. Huwag ka mag-alala, Leia. Nandito naman kami ni Rodel eh. Kailan ka ba namin pinabayaan, di ba? Salamat ah. Hindi ko talaga alam ang gagawin kung wala kayo. Ay nako, diyan ka muna nga. Magluluto lang ako. Okay, tara sa kusina. Samahan mo ako magluto. Para naman hindi ka mabagot, kakamukmuk dito sa kwarto mo. Awang-awa talaga ako sa kaibigan ko, Panyero. Yung itsura niya noon,
ay malayong malayo na talaga simula nung insidente sa fast food. Lumalaki na ang tiyan niya pero yung katawan niya ay pumapayat. Mas naging klaro na rin ang itim sa paligid ng kanyang mga mata dahil sa kulang siya palagi sa tulog. Palagi na rin niyang binabanggit ang mga insekto at uod na para bang totoo talaga na pinipeste siya ng mga ito. Wala naman kasi kaming makitang mga uod ng mga panahon na yon, Panyero. Pagkatapos namin maghapunan at tinulungan niya akong maglinis ng kusina, doon ko lang napagtanto na ang lungkot pala sa bahay ni Leia, Panyero. Siya lang mag-isa. Napakatahimik at tanging tunog ng aircon lang ang maririnig. Pero ang hindi ko inasahan ay ang kagimbal-gimbal na mangyayari. Pagkatapos namin maglinis, bigla na lang kasing nangisay si Leia sa harap ko at doon ay isinuka niya ang kinain naming hapunan kasama ang itim na likido. Halos masuka na rin ako sa amoy nun. Nakakasulasok talaga, Panyero, na amoy ang lumukob sa buong bahay. Hindi ako makahinga sa tindi ng amoy. Belen, teka. Parang nasusuka ako. Ha? Sandali! Nasusuka ka! Dito, sa lababo! Hindi ka ba nahihilo? Teka lang, baka matumba ka, Diyos ko! Tatawagan ko si Rodel, sandali! Ang baho ng hininga ko. Parang meron nabubulok na karne sa loob ng bibig ko at lalamunan ko. Ano? Sigurado ka ba? Nagtututbrush ka naman siguro, di ba? Bakit may amoy na bubulok? Paamoy nga! Yak! Anong amoy yan, Leia? Nasusuka ako. Ang baho! Ang baho talaga! Leia, Diyos ko naman! Ano yung sinuka mo? Bakit may itim na likido? Ang sangsang ng amoy! Belen, nahihilo ko. Parang may mabigat na nakapatong sa likod ko. Hindi ko kaya. Nahihilo ka? Diyos ko, teka lang. Maupo ka muna dito. Tatawagan ko si Rodel. Dadalhin kita sa ospital. Baka mapano ka at ang baby mo. May mga anino, Belen. Anong ginagawa ng mga anino niyan dito sa bahay ko? Belen, ang mga anino. Walang anino, Leia. Nag-hallucinate ka lang. Diyos ko, baka anemic ka na. Teka, ito na si Rodel. Hello, Rodel. Punta ka dito sa bahay ni Leia. Bilisan mo. Dadalhin natin siya sa ospital. Magdala ka ng kotse. Kaagad na dinala namin si Leia sa ospital, Panyero. Mabuti na lamang at kagad na dumating si Rodel at nadala namin si Leia sa emergency room para matignan kagad. Natakot ako para sa buhay ng kaibigan ko ng mga oras na yon, Panyero. Suka kasi siya ng suka ng itim na likido. Pati ang mga nurse sa ER ay natataranta na at nandidiri sa masangsang na amoy na kumalat sa buong silid. Labis akong nag-alala dahil nakikita namin ni Rodel na hindi pangkaraniwan ang mga nangyayari sa kanya. Mula doon sa nangyari sa fast food hanggang doon sa ospital ay malalaman mo talagang may kababalaghan na nangyayari. Hindi lang namin matukoy ni Rodel dahil hindi naman kami naniniwala sa mga sumpa at kulam ng mga panahon na yon. Nang mailipat na sa private room ang kaibigan ko, ay siya namang pagdating ng magaling niyang asawa. At kasama pa talaga nito si Eva. Nasaan ang asawa ko? Ano nangyari sa kanya? Ang baby, nasa maayos na kalagayan na ba siya? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? At nagpakita ka pa talaga dito, ha? Anong asawang sinasabi mo? Hoy, FYI, hindi mo na asawang friend namin. Itinakwil ka na namin. Umalis na kayo. Huwag niyong bigyan ng stress si Leia. Nagpapahinga na siya. At kayong dalawa pa talaga nagpunta dito? Ano yan? Moral support para sa isa't isa? Ha? Mga hinayupak kayo? Kahit na ano pang sabihin mo,
Asawa pa rin niya ako. Kailangan ko siyang makita. Hindi naman kami naparito para maghanap ng gulo. Tsaka kapatid ko pa rin si Leia. Kahit na hindi kami pagkakaunawaan. Gusto ko lang naman makita ang kalagayan niya. Yun lang yun. Para ano? Para matuwa ka? Para pagtawanan mo nangyari sa kanya? Kung hindi naman kasi sa mga katarantaduhan nyo, hindi magkakagano ng kaibigan ko. Kasalanan yung dalawa to. Trulalo, tsupe, layas na kayo. Mga salot sa earth, ang kakapal ng mga pagbumuka. Belen, ang ingay naman. Ano bang kaguluhan yan? Leia, si Jomar to, ang asawa mo. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa sa'yo, ang baby natin. Psst. At hindi pa pala talaga natuluyan ang hayop. Buhay pa talaga. Kainis naman. Hoy, may narinig akong sinabi mo ha? At talagang gusto mapahamak ang Leia namin ha? Aba, walang hiya ka talaga, babaita ka. Bakit? Ano ba sinabi ko? Wala naman ha. Ang sabi ko lang, mabuti naman at hindi natuluyan ng kapatid ko. Bakla ka na nga. Bingi ka pa. Aba, sinusubukan mo talaga ang pasensya ko, ha? Ha? Tabi nga dyan. Titignan ko ang kapatid ko. Bakla. Salot. Walang bayag. Hoy! Ano sabi mo? Bumalik ka dito! Hayaan mo na, Rodel. May araw din ang dalawang yan. Akala siguro nila makakatakas sila sa mga ginagawa nilang pang-aapi kay Leia. Anong ibig mo sabihin, friend? Grabe ang ginawa nilang pagpapahirap kay Leia. Wala namang ginagawang masama yung tao sa kanila. Eh kung ako masusunod, hindi ako papayag na makapasyal yan sa silid ni Leia. Pero wala eh. Pamilya pa rin talaga sila. Kaya nga, kawawa na masyado si Leia. Hindi ko rin kasi alam kung bakit hindi pa nahawaan ng katapangan natin yung kaibigan natin, ano? Ang tapang-tapang naman natin dalawa. Likas na mabait at mapagpatawad kasi si Leia. Likas na mabait at mapagpatawad kasi si Bea. At hindi siya nagtatanim ng galit sa kahit na kanino. Pero sana naman ay maging maayos siya at ang baby niya. Baka kasi kung ano mangyari sa kanilang dalawa, di ba? True. Pero hindi ka ba nagtataka sa mga kinikilos niya? Parang nawawala siya sa sarili niya at kung ano-ano pa ang sinasabi. Stress yan, Rodel. Alam mo naman ang pinagdaraanan niya, di ba? Hindi basta-basta yun. Sobrang sakit kapag mismong asawa at kapatid mo ang magtataksil. Stress yan, Rodel. Alam mo naman ang pinagdaraanan niya, di ba? Hindi basta-basta yan. Sobrang sakit kapag mismong asawa at kapatid mo ang nagtataksil sa'yo. Aba kung sa akin nangyari yan, baka hindi ko kakayanin. Bilib nga ako sa fighting spirit ni Leia. Pero alam mo, friend, parang iba kasi. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang sangsang ng amoy ng mga sinusukan niya? Hyperacidity ang tawag doon. Para ka namang ignorante, ikaw naman. Alam mo yun, kapag sobrang stress ng tao, nagkakaroon ng maraming acid ang tiyan. Eh hindi naman kasi acid ang amoy ng sinusukan niya, no? Amoy patay yun, friend. Alam mo yun. Yung para bang amoy ng nabubulok na karne sa ref mo. Ay nako, siraulo ka talaga. Kung ano-ano na lang ang naiisip mo, diyan ka na nga. Sisilipin ko lang si Leia. Baka kung ano nang ginagawa ng Jomar na yun sa kanya. Malilintikan talaga siya sa akin. Totoo naman kasi, friend. Amoy bulok na karne. Nakapagtataka lang kasi. Walang findings ang doktor kung ano ang sakit ni Leia, Panyero. Hindi nila alam kung ano ang dahilan ng masangsang na amoy na galing sa loob ni Leia. Nagsagawa na ng mga test ang doktor at nurses sa kanya pero wala silang makitang rason kung bakit ganun ang amoy. Naiuwi na namin si Leia sa bahay niya makalipas ang 3 araw na pamamalagi sa ospital. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa kanyang dinadala, Panyero. Nang araw ding yun ay nadatnan ko si Rodel na pinapalinisan ang buong bahay ni Leia. Nagdala ito ng ilang mga tagalinis at nilinisan ang bawat sulok ng bahay ng kaibigan namin.
Nagtaka ko sa ginawa niya. Kaya naman nagtanong ako. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit ang dami naglilinis dito sa bahay? Hay nako, pinalinis ko na tong bahay ni Leia, no? Para mawala ang mga masasamang espiritu dito. Alam mo naman, di ba? Na dito pansamantalang nakikitira ang bruhang Eva na yon. Gusto ko maalisan lahat ng naiwang negative vibes niya dito. At alam ba ni Leia itong ginagawa mo, ha? Baka naman mamaya mas stress na gusto yun. Pati bahay niya pinakikialaman na natin. Dan! Siyempre naman nagpaalam ako sa kanya. Kumusta naman siya? Hindi ako nakadalaw dito kahapon eh. Dinala ko kasi si Jeric sa ospital. Nakagat kasi ng alaga namin pusa. Nagpa-inject kami ng anti-rabies. Ayon, nagkukulong sa kwarto. Pero maayos naman siya, friend. Mabuti na lang at hindi ako masyadong busy ngayon kasi may mga assistant naman ako na pwedeng utusan, Hindi ba nagpunta dito ang mga asungot na Jomar at Eva? Hindi. Wag lang sila magkakamali. Pero girl, speaking of Eva, halika rito, may papakita ko sa'yo. Ano na naman yan? Ito tignan mo mabuti ha. May ideya ka ba kung ano ang mga yan? Teka, garapon? Saan mo naman nakuha to? Naglinis itong mga cleaning angel ko, di ba? Nakita nila yan sa mismong guest room. Di ba yun ang silid na ginamit ni Ebang bruha nung nakitira siya rito? Sa mismong silid talaga? Sa kanya ba yan? Tsaka, ano naman kung may ganyan sa silid niya? Ano meron sa garapon na yan? Ito, ipapakita ko sa'yo. May larawan ni Leia tong garapon at kasama sa loob may buhok. Parang ginunting na damit eh. Oh, ano meron? Siyempre may larawan kasi bahay niya nga to, di ba? Grabe! Ang slow mo naman, girl. Minsan talaga ayaw kitang kausap kasi ang hina ng radar mo. Hindi mo ba alam ang mga ganitong klaseng gamit? Hello? Nakita ko to sa mga pelikula na napapanood ko. Mga kagamitan to sa pagkukulam. Ha? Kulam? Seryoso ka ba talaga dyan, Rodel? As in, kulam talaga? Oo, ano ba yan? Hindi ka naniniwala sa kulam? OMG, anong klaseng Pinoy ka? Required sa ating mga Pilipino ang maniwala sa kulam, girl. Hindi naman kasi totoong kulam, no? Hello? Basta, modernong panahon na tayo ngayon. Kung panahon ng mga Kastila, maniniwala pa ako. Pero ngayon, walang kulam, Rodel. Gawa-gawa lang yan ng mga pelikula. OMG ka talaga. Isang kalapastanganan yan. Totoo ang kulam. Nakita mo to. Alam ko mga ganitong gamit ay ginagamit para magbigay ng sumpa sa ibang tao. Hindi kaya kinulam ni Eva ang kaibigan natin, ha? Seryoso? Hindi, stress lang kasi yun. Ikaw kaya ang pagtaksila ng sarili mong kapatid at asawa. Tignan lang natin kung di ka magkakasakit. At buntis pa talaga siya, di ba? Kasi, kakaiba kasi mga nangyayari sa kanya. Para siyang nabubuang kung ano-ano ang nakikita. Dagdagan mo pa doon sa mga sinusuka niya, di ba? Pagkabaho-baho. Huwag ka naman ganyan sa kaibigan natin, Rodel. Matindi ang pinagdadaanan ni Leia ngayon. Huwag mong laitin ng tao. Ang OA naman ito, hindi ko siya nilalait, no? Concern pa nga ako sa kanya. Basta, malaki talaga ang duda ko na may kinalaman si Eva sa nangyayari kay Leia. Kinulam niya si Leia. Mahirap magbintang ng walang ebidensya, Rodel. Ito, hindi ba ebidensya ang tawag mo dito? Basta, magkahanap ako ng mga albularyo, magtatanong-tanong ako. Dahil kung totoong kinulam nga ang kaibigan natin, hindi siya gagaling sa mga medical na lunas. Kailangan niya ng albularyo. Nang mga panahon na yon, Panyero, ay hindi talaga ako naniniwala sa mga sinabi ni Rodel. Tubong Maynila kasi ako, kaya hindi ako sanay na nakakarinig ng tungkol sa mga kulam o barang. Para sa akin, ay kwentong katatakutan lamang ang mga yon para matakot ang mga makukulit na mga bata, maging ang mga tsismosa. Hanggang sa isang araw, ay kinausap ako ni Rodel tungkol
sa natuklasan niya. At sa araw ding yun ay napatunayan ko na totoo pala ang lahat ng hinala ni Rodel. Belen, hindi ka ba hinahanap sa inyo? Baka magalit ng asawa mo sa akin. Dito ka na palagi. Parang hindi ka na umuwi sa inyo. Ito naman parang others. Siyempre naiintindihan ng asawa kong sitwasyon mo. Huwag ka mag-alala. Hanggat hindi ka ba nakakabawi, ay mananatili ako sa tabi mo, friend. Baka nakakalimutan mo na ikaw yung nagstay sa akin noong mga panahon na nagdadalamhati ako sa pagkabatay ng mga magulang ko. Ngayong kayong dalawa na lang ni Rodel ang nasa tabi ko noong mga panahon na yun, di ba? Salamat talaga, Pilin, ha? Kung wala kayong dalawa ni Rodel, ewan ko na lang talaga kung saan ako pupulutin. Sus, ang drama mo naman! Maayos ka na ba? Hindi ka na ba nagsusuka? Ewan ko ba dito sa sakit ko? Hindi ko na rin alam kung may lunas pa ba to, Bilin. Alam mo yun, natatakot ako. Okay lang sana kung ako, pero may bata sa sinapupunan ko eh. Natatakot ako na baka madamay siya sa sakit ko. Hindi ko pa nga alam kung ano talaga tong karamdaman ko. Minsan nga, pakiramdam ko, para bang sinumpa ako. Sumpa? As in kulam? Walang ganyan, Leia. Ano ka ba? Halika na nga, kain na lang tayo. May dala akong pagkain. Sigurado ako magugustuhan to ng baby namin. Wow, paborito ko to ha. Lasagna. Salamat talaga ha. Matagal ko nang gustong kumain ito eh. Kaso, wala akong mautusan. Actually, ideya yan ni Baklitang Rodela. Siya din ang sponsor niyan. Ako lang ang bumili. O hala, sige na, kain na. Bilen? O bakit? Ang kati ng likod ko. Parang may gumagapang. May langgam yata ang damit ko. Teka, titignan ko. Akin na nga likod mo. Aray! Aray ng agat! Ang abdi ng kagat, aray! Aray ko! Oh! Ano yan? Ha? Ano nakita mo sa likod ko, Belen? May langgam ba? Patayin mo, Belen! Ang abdi ng kagat ay aray ko! Hindi langgam! Ang likod mo, Leia! Ano nangyari sa likod mo? Ano ba kasi, Belen? Bakit di mo sabihin sa akin? Aray ko ang abdi! Ang abdi na likod ko! Ang sakit! Ang kati! Nagkasugat-sugat ang likod mo. Ang daming maliliit na butas sa likod mo, Leia. Nakakadiri. Ano ang mga yan? Butas? Anong butas? Hindi ko makita. Gusto ko makita ang likod ko. Maliliit na butas na parang may mga insekto sa loob. Sa buong buhay ko, Panyero, ay noon pa lang ako nakakita ng ganong klaseng sugat. Pulang-pula ang likod. Ang balat sa likod niya ay nagkabutas-butas sa loob. At may mga gumagalaw pa na hindi ko alam kung ano. Panay ang sigaw ni Leia na makati at mahapdi ang likod niya. Para na akong naistatwa nang makita ko ang kanyang likod. Pakiramdam ko, Panyero, ay nagsitayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan nang makita ang maliliit na butas na para bang sugat. Sakto naman ang biglang pagdating ni Rodel sa bahay, Panyero, at dala niya ang isang masamang balita. Girl, sino sumigaw? Rinig na rinig ko sa labas ang tili na parang kinakatay. Diyos ko, day ha? Sino yun? Rodel, tignan mo likod ni Leia. Dali. Ha? Anong meron? Kaloka naman kasi kayong dalawa. Bakit ba kayo sumisigaw? Nabubulabog tong buong kapitbahay dito, no? Ay! Diyos ko! Ano yan? Kadiri! Diyos ko, day! Puro butas sa likod mo! Kakamutin ko ang likod ko. Kati talaga. Hindi ko na kaya. Sobrang kati. Huwag mong kamutin, Leia! Dumudugo ng likod mo! Mas lalo-lalo lang ang mga sugat niyan! Eh, ang kati-kati talaga eh. Parang may mga maliliit na insekto sa loob. Gumagapang.
sa likod ko. Diyos ko, totoo nga sinabi ni Mang Nestor. Ano ka mo? At sino naman yung Mang Nestor na yan? Siya ang albularyo na nakausap ko. Ipinakita ko sa kanya ang garapon na natagpuan ko sa guest room, Belen. Ang sabi niya, totoong kinulam ang kaibigan natin. Isang makapangyarihang kulam na walang lunas kundi kamatayan lang. Seryoso ka? Hindi ka nagbibiro? O nagpa-prank? Si Raulo, magpa-prank ako ng ganitong sitwasyon? Totoo talagang hinala ko sa bruwang Eva na yun eh. Siya ang may pakana ng lahat. Ibig mong sabihin, si Eva mismo nag-utos na ipakulam ang kapatid niya? Anong klaseng kapatid siya? Ano pa ba? Hindi isang demonyong kapatid. Bilisan mo, kailangan natin dalhin si Leia kay Mang Nestor. Siya lang ang may kakayahang Sorry, ulitin ko na lang linya ni Rodel. Ano pa ba? Hindi isang demonyong kapatid. Bilisan mo. Kailangan natin dalhin si Leia kay Mang Nestor. Siya lang ang may kakayahang patigilan ng sumpa. Mabuti na lang talaga. At dumating si Rodel ng mga oras na yon, Panyero. Dahil kung hindi, ay sigurado kong mawawalan ako ng malay sa takot at pandidiri sa likod ni Leia. Nagmamadali namin siyang dinala sa sinasabi ni Rodel na isang matandang albularyo. Malayo ang lugar. Matagal ang biyahe at habang nasa daan kami ay walang tigil si Leia sa pagwawala. Iyak siya ng iyak, Panyero, dahil pakiramdam niya ay kinakain ang kanyang likod ng mga insekto. Pero wala naman akong nakikitang insekto na gumagapang sa likod niya. Pero doon sa loob ng butas ay nakikita kong may gumagalaw. Leia, onting taste na lang. Malapit na tayo sa manggagamot na sinasabi ni Rodel. Please, hindi ko na kaya. Parang kinakain ang laman ko. Parang inuubos sa mga insekto. Ayoko na, hindi ko na kaya. Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Ang kaibigan ko. Malapit na tayo, Leia. Huwag kang susuko, ha? Please, huwag kang susuko. Bago pa man kami makarating kay Mang Nestor, ay nawalan na ng malay si Leia, Panyero. Abot langit ang kaba ko nang makita ko siyang walang malay na nakaupo sa tabi ko. Nang mga panahon na yun, ay isa lang ang napagtanto ko. Hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa kaibigan ko, Panyero. Kung totoo man ang lahat ng sinabi ni Rodel na may kinalaman si Eva sa nangyari kay Leia, ay hindi ako mananahimik. Mang Nestor, Mang Nestor! Tao po, tulungan niyo po kami! Ang kaibigan ko, kailangan po niya ng agaran tulong! Mang Nestor! Aba, sino ba yan sumisigaw sa labas? Ang ingay-ingay naman! Mang Nestor! Diyos ko, mabuti naman at nandiyan kayo. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kaibigan kong kinulam. Ah, sino ba yun? Aba, isang buntis. Bakit hindi mo naman sinabi na buntis pala ito? Ano kasi, nataranta po kasi ako eh. Hindi ko na nasabi sa inyo. Tsaka nagulat po ako kasi nung sinabi niyong posibleng kinulam ang kaibigan namin. Magandang umaga po sa inyo, Mang Nestor. At sino ka naman, Ining? Kaano-ano mo itong biktima? Ako nga pala si Belen, Mang Nestor. Kaibigan po ko nitong si Rodel at Leia. O bueno, pumasok kayo. Ilagay niyo ang kaibigan niyo sa sopa. Titignan ko ang lagay niya. Tulungan niyo po siya, Mang Nestor. Pabalik-balik na po kasi kami sa ospital at hindi naman siya bumubuti. Mas lalo lumalala po ang kalagayan niya. True lalo, Mang Nestor. Malaki ang duda ko. Ang bruhang Eva na yon ang may kagagawa ng lahat ng ito. Sarili niyang kapatid. Diyos ko. Mukhang malala na nga. Ano po ba nangyari sa kanya? Bakit po siya nagkaganito? Magsasagawa ko ng ritual na tinatawag na pagtatawas. Pagtatawas? Ano yun, Mang Nestor? Nagyodoran po kami ha, hindi po tawas ang gamit namin sa kilikili namin.
Ano po mangyayari kung gagawin niyo po ang ritual na yun? Hindi naman yan para sa mabahong kilikili. Ang ritual na yon ang magsasabi kung ano ang tunay na nangyari sa kaibigan nyo. Kung kulang ba yan o barang, at kung sino ang may gawa niyan sa kanya. Gawin niyo na lang po kagad, Mang Nestor. Iligtas niyo po kaibigan namin. Kawawa po siya at ang anak niya. Inilabas lahat ni Mang Nestor ang mga kagamitan niya para sa ritual na tinatawag na pagtatawas. Sa totoo lang, Panyero, ay hindi pa rin buo ang paniniwala ko tungkol sa kulam ng mga panahon na yon. Pero dahil desperado na kami ni Rodel, ay dinala namin siya sa albularyo. Hindi naman matagal ang ginawang ritual. Ilang minuto lang ang itinagal nito. Sa gitna ng silid ay nakahiga si Leia. Walang malay at napapalibutan ng mga kandila, habang si Mang Nestor ay abala sa pagbigkas ng mga kataga na hindi namin naiintindihan. Ilang minuto pa ay bigla na lamang namatay ang pagkakasindi ng mga kandila at tila ba tumigil ang hangin sa loob ng kwarto. Huminga ng malalim si Mang Nestor bago nagsalita. Tapos na po ba? Oo, tapos na ang pagtatawas. Pero hindi ibig sabihin na magaling na siya. Nasa unang hakbang pa lamang tayo. Ano po ang resulta ng ritual, Mang Nestor? Isang malakas at makapangyarihang sumpa ang dumapo sa kaibigan nyo. Bunga ito ng matinding inggit at selos. Ho? Inggit at selos? Sino ang gumawa niyan sa kanya? Walang hiya talaga. Malakas ang kutob ko na ang bruwang Eva na yon ang gumawa nito. Siya lang naman ang inggit kay Leia, di ba? Isang malapit na kamag-anak, kadugo, at may relasyon sa biktima ang nais na parusahan siya. Si Eva, wala namang ibang taong may malaking inggit kay Leia. Siya lang naman ang napakasalbahe sa kapatid na kayang pagtaksilan ng kanyang kapatid. Kung kaya niya magtaksil kay Leia, hindi imposibleng kaya rin niyang ipakulam ang sarili niyang kapatid. Napakawalang kwenta talaga. Ay nako, ang sarap kalbuhin. Mang Nestor, may lunas pa po ba ang sumpang yan? Please, tulungan niyo po siya, Mang Nestor. Ikaw na lang po ang tanging pag-asa namin. Totoo, Mang Nestor. Ilang beses na kami pabalik-balik sa ospital pero wala naman nangyayari. Hindi naman kasi kayang gamutin ng mga medisina ang sakit na ito. Ang isang kaluluwang isinumpa ay walang ibang pwedeng hingian ng tulong, kundi kami lamang na mga manggagamot at mga babaylan. Kami lamang ang may kakayahan na gamutin yan. Nagising si Leia pagkatapos ng ginawang pagtatawas ni Mang Nestor. Ang buong akala namin ay magiging maayos na siya. Pero ganun na lang ang gulat at takot namin, Panyero, nang bigla na lamang gumalaw ng kusa ang katawan nito at pilit na sinasaktan ang kanyang sarili. Para siyang puppet na may nagmamando sa katawan niya. Suntok sa dibdib, sampal sa muka, at pinipilit din ito na tanggalin ang sariling mga ngipin. Diyos ko, Leia! Bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Tumigil ka! Ano ba, Leia? Hoy girl, huwag mo tanggalin ang ngipin mo. Diyos ko, day. Tigilan mo yan. Mauubos ang ngipin mo niyan eh. Ang mahal-mahal pa naman magpagawa ng ngipin ngayon. Rodel, hawakan mo mga kamay niya. Huwag mong hahayaan na masaktan niya ang kanyang sarili. Mang Nestor, tulungan niyo po kami. Ano ba ito nangyayari sa aming kaibigan? Bakit parang nasasapian ng masamang espiritu? Diyos ko, day. Hindi maganda ito. Kailangan na natin siyang gamutin ngayon din mismo. Dahil kung hindi, ay tuloy na siyang kakainin ng sumpa. Ay, Diyos ko naman. Ang buhok niya naman ang pinagdidiskitahan niya, oh. Kaloka naman ito. Mang Nestor, tulong. Leia, parang awa mo na. Labanan mo ang sumpang yan. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kulam na yan. Diyos ko, Mang Nestor, gawan niyo po ito ng paraan. Ano po bang gagawin natin? Ayoko po mapahamak ang kaibigan ko. Hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng panahon.
Kailangan na natin siyang gamutin. Magsasagawa ulit ako ng ritual. Tatapusin na natin to ngayon. Buntis pa man din siya. Baka madamay pa sa sumpa ang bata. Magkahalong takot, kilabot at galit ang nararamdaman ko ng mga panahon na yon, Panyero. Takot para sa buhay ng kaibigan. Kilabot dahil sa kakaibang sakit na dumapo sa kanya. At galit para kay Eva dahil sa ginawa niya sa sarili niyang kapatid na si Lea. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Mang Nestor, Panyero. Kinuha niya ang lahat ng mga kakailanganin sa sinasabi po niyang ritual. Wala na akong masyadong naintindihan sa mga sinabi niya. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang kaligtasan ni Lea at ng magiging anak niya. Ilang minuto pa ay sinimulan na ni Mang Nestor ang ritual. Itong gagawin ko ay mismong ritual na mag-aalis ng sumpa. Hindi ito ordinaryong ritual. Makapangyarihan ito at malakas. Kaya kailangan maging matatag kayo. Gawin niyo po ang lahat, Mang Nestor, para mailigtas po ang kaibigan naming si Lea. Awang-awa na po ako sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala na kayang gawin ni Eva ang ganitong klaseng katarantaduan sa sarili niya kapatid. Ang sama-sama niya. Sa ritual na ito, uunahin ko ang pagtukoy ng pinagmulan ng sumpa. Dahil yan sa inggit ng kapatid niya, walang kwentang kapatid yung hayop na demonyong yon. Tama ka. Malaki talaga ang inggit ng babaeng yan sa kapatid niya. Kaya nagawa niya itong ipakulam. Ang kulam na ito ay bunga ng matinding galit at selos. Lea, konting tiis na lang. Papagalingin ka ni Mang Nestor, ha? Huwag kang susuko. Kumapit ka lang. Nawalan na ng malay si Lea nang magsimula si Mang Nestor sa ritual niya. Pakiramdam ko, Panyero, ay nawalan ako ng hangin sa baga ko habang ginagawa niya ang ritual. Halos hindi na ako guminhawa dahil sa tindi ng kaba at takot. Hindi madali ang ritual. Matagal. Umabot ng halos 1 oras. Ang mga orasyon ni Mang Nestor ay ramdam ko na napakalakas. Umihip ang malakas na hangin sa loob ng bahay ni Mang Nestor. Hanggang sa bumalot ang matinding katahimikan. Biglang nagising si Lea at sumuka ng napakaraming insekto kasama ang itim at masangsang na likido. Suka lang siya ng suka hanggang sa wala na siyang mailabas at doon namin nakita ang isang anino na lumabas sa bibig niya. Girl, teka lang, ano nasa bibig niya? Parang ano? Anino? Palaging nababanggit ni Lea na nakakakita siya ng aninong umaaligid sa bahay niya. Diyos ko, lumabas sa bibig niya isang anino. Lumabas sa bibig niya, Belen. Ano yan? Hindi ko rin alam. Siguro, yan na yung masamang espiritu. Tama ka, Ineng. Yan nga ang espiritu na nagbigay ng sumpa kay Lea. Ngayong tapos ng ritual at lumabas na ito. Ay, masamang espiritu ho yan. Bakit tumalon yan sa akin, ha, kaloka? Hoy, Chupe! Evil spirit! Umalis ka rito, punyeta ka! Ibig sabihin ba yan? Ay magiging maayos na po si Lea, Mang Nestor? Ganun ho ba? Oo. Sa ngayon, ay nakawala na siya sa sumpa. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang aninong yan, maghahanap yan ng ibang katawan na papasukan. Kaya dito natin sa garapon, ilalagay yan. Ikukulong natin. Parang Genie in a bottle ang peg, ha? Kaloka naman itong mga nangyayari sa atin. Pero masaya ako at ligtas na kaibigan namin. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo, Mang Nestor. Pwede na po ba naming iuwi si Lea? Magpalipas na muna kayo ng gabi dito. At para na rin, masiguro ko na maayos na talaga siya.
Bukas na lang kayo umuwi. Maraming salamat po, Mang Nestor, sa pagliligtas po sa kaibigan namin. Sana naman po ay maging maayos din ang baby niya na nasa kanyang sinapupunan. Eh di ba? May mga nakakadiring sugat sa likod niya. Nawala na rin ba yun, girl? Tingnan mo nga, baka nandiyan pa rin. Teka, tulungan mo ko, Rodel. Tingnan natin. Gosh, tignan mo, girl. Nagsara na ang mga maliliit na butas. Wala na. At yun na nga. Buong gabi namin binantayan si Lea, Panyero. Hindi pa rin nawawala sa amin ang takot na baka bigla na lamang siyang magising at saktan na naman niya ang kanyang sarili. Mabuti na lang at hindi na yon nangyari. Kinabukasan ay nagising si Lea, Panyero. Maayos na namin siyang nakakausap. Medyo mahina pa ang katawan niya, pero maaliwalas na ang kanyang muka. Makalipas ang ilang linggo, ay tuluyan na talagang nakabawi si Lea, Panyero. At bilang mga kaibigan niya, ay walang mapagsidlan ang aming tuwa. Uy, huwag niyong kalimutan ha. Death anniversary ng mga magulang ko bukas. Punta kayo sa bahay ha. Paano ba namin yan makakalimutan, girl? Eh taon-taon natin yang inaalayan. Kumusta ka naman, Lea? Si baby. Kailan ka nga ulit manganganak? Sa awa ng Diyos, heto malakas na ako. Nakakabawi na ang katawan ko dun sa kulam. Ilang buwan na lang at manganganak na ako. Alam nyo, hindi ko pa rin lubos maisip na tinablan ako ng kulam. Dahil sa impaktita mong ate. Diyos ko! Naloka ang beauty ko, ha? Na-stress ako ng very light. Ewan ko ba? Kainis! Mabuti naman at maayos na ang pakiramdam mo ngayon, Lea. Nalampasan din natin ang pagsubok na yun. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa inyong dalawa. Kasi kung di dahil sa inyo, baka tuluyan na akong kinain ng mga insektong yun. True. Diyos ko, day nakakadiri. As in, super. Sa tanang buhay ko, noon ko lang talaga nakita kung ano ang effect ng kulam, ano? Itong si Belen nga, ayaw pang maniwala sa akin. Medyo nagtampo nga ako ng slight doon eh. Ang arte talaga. Siyempre, hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan, no? Eh, laking Maynila ako. Hindi naman ako laking probinsya na kagaya mo. Aba ha? Narinig mo yun, Lea? Nilalait mo bang pagiging probinsyana ko, ha? Hindi, no? Ang OA talaga nito. Tara na nga, dami mong kaartehan sa buhay mo, Rodelito. Nang tahimik na ulit ang buhay namin, Panyero. Wala na rin kaming balita kung nasaan na sina Jomar at Eva. Simula kasi nung gumaling si Lea, ay hindi na sila bumalik pa. Ni anino nila ay hindi na namin nakita. Wala rin kaming nakukuhang impormasyon galing sa mga kamag-anak nito. Para bang bigla na lamang silang naglaho na parang bula. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan ng nanganak si Lea ng isang malusog at magandang anak na babae. Alam nyo, kinabahan talaga ako kanina. Ha? Bakit naman? Alam mo naman, di ba? Yung mga pinagdaanan ni Lea. Natatakot ako para sa baby girl natin. Pero salamat sa Diyos. At malusog at maganda ang anak ko. At maraming salamat din sa inyong dalawa, Belen. Rodel. Sos, walang problema yun. Basta ba, isa ako sa mga ninang, okay? Kanina nga pakiramdam ko umiiri din ako eh. Feeling ko talaga ako nanganganak. Ay, Diyos ko, day. Grabe ang kaba ko, sa totoo lang. Ikaw talaga, Rodel. Puro ka talaga kalokohan. Masaya. Yun ang nakikita ko kay Lea, Panyero. Nang mahawakan niya sa kanyang mga bisig ang kanyang anak. Wala nang bakas ng kahapon. Para bang
tuluyan na talaga niyang kinalimutan ang pagtataksil ng kanyang kapatid at asawa. Mabilis na dumaan ang panahon, Panyero. Makalipas ang 2 buwan, ay nagsagawa ng party si Lea para sa anak niya. Birthday party at binyag na rin. Maraming invited. Maraming natuwa sa pagiging matatag at matapang ng kaibigan namin. Pero ang hindi namin inaasahan ay ang pagdating ng isang bisitang hindi naman invited sa party. Teka, sino yan? Bakit nakapasok yan dito sa venue? Ang dungis, parang pulubi. Teka, parang pamilyar ang itsura. Pero hindi ko maalala kung sino yan. Pero parang kilala ko. Naku, kawawa naman. Baka gutom na yan at naamoy ang mga pagkain dito sa venue. Bigyan na lang kaya natin ng pagkain at palabasin. Natatakot na mga bisita, oh. Kaloka naman to si Manong. Gatecrasher ang peg. Rodel, si Jomar yan. Ano? Si Jomar ang madungis na yan? Anong ginagawa ng hayop na yan dito? What? Si Jomar? As in yung Jomar na walang hiya mong ex? Siya na yan. Nagbibiro ka yata, Lea, ha? Siya na nga yan. Namumukhaan ko siya. Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Bakit parang naging palaboy na ang itsura niya? Ang dungis! Ang dugyot-dugyot! Baka naman iniwan ni Eva pagkatapos limasin ang lahat ng savings. O, diba? Karma is real. Namumutla. Sobrang payat at hinang-hina itong lumapit sa kinaroroonan namin, Panyero. May hawak itong bulaklak na para bang pinitas lang sa gilid ng kalsada. Naiiyak itong lumapit kay Lea. Pero umatras lang ang kaibigan ko at inilayo ang anak niya. Mahal? Ako to, si Jomar. Ang asawa mo. Hindi mo ba ako nakikilala? Anong ginagawa mo dito? At paano mo natuntun ang lugar na to? Umalis ka na! Kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga bantay dito sa gusali, ang kapal naman ang mukha mong magpakita dito! Diyos ko naman, Jomar, ha? Wala ka na bang perang pagkain, ha? Bakit ang payat mo na? Patawad. Patawarin mo ako, Lea. Sana mapatawad mo ako sa mga kasalanang nagawa ko. Nagsisisi na ako, Lea. Sisigsisi na ako sa mga nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ako. Umalis ka na, Jomar. Ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon. Ilang beses na rin kitang pinatawad. Pero anong ginawa mo? Hinayaan mo lang na masira ang pamilya natin. Ang pamilyang binuo natin. Ang mga pangarap natin. Hinayaan mo na mawala ang lahat ng yun. Alam ko, Lea. Alam ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Sobrang laki. Pati na sa anak ko. Patawarin mo ko, Lea. Patawad. Anak! Wow! Ang kapal ng mukha! May nalalaman ka bang paanak-anak ngayon matapos ang ginawa mo? Alam mo bang muntik na kaming mamatay ng anak ko? Ha, Jomar? Alam mo ba yun? Napakasama niyo. Hindi na kayo nakontentong pagtaksilan ako. Gusto niyo pa akong patayin? Ano ba kasalanan ko sa inyo ni Eva para gawin niyo yun sa akin? Sige nga. Patawarin mo ko, please. Patawad, Lea.
Humihingi ako ng kapatawaran sa mga kasalanan ko. Naging marupok ako. Naging makasarili. Hindi ko na kayo inisip. At alam kong nararapat lamang sa akin itong nangyayari sa akin ngayon. Isa itong parusa. Kaparusaan. Sa lahat ng mga nagawa ko. Tama ka. At yan ang tinatawag na karma. Kinakarma na kayo sa mga pang-aapi na ginawa nyo sa friend ko. Hindi ko alam kung mapapatawad ba kita. Pero nakikiusap ako sa'yo, umalis ka na. Hindi ko alam kung kailan ko matatanggap ang kataksilan nyo. Siguro balang araw ay maiintindihan ko kung bakit nyo nagawa yun sa akin. At sa mga panahon na yun, ay siguro handa na akong magpatawad. Nagkagulo sa mismong party nang bigla na lamang bumagsak si Jomar sa sahig at nawala ng malay. Kaagad naman siyang isinugod ng mga staff sa venue sa pinakamalapit na ospital. Iyak lang ng iyak si Leia pagkatapos ng party. Hindi ko na mapigilan na makadama ng puot sa mga taong nagtaksil sa kanila. Nabalitaan na lang namin na naging mabuti na ang lagay ni Jomar sa ospital. Kaya pala wala kaming makuwang impormasyon sa kanya dahil nawala pala ito ng ilang linggo. Ang buong akala pala ng pamilya ni Jomar ay sumampa ulit ito sa barko pero hindi pala. Naging palaboy pala si Jomar na para bang nawala sa sarili. Kaloka ha? Ilang buwan lang natin di nakita si Jomar, naging ganun nakapayat siya? Ay, naging palaboy pa. Baka kasi iniwan na ni Eva. Ay, nako. Nasaan na rin kaya ang Bruhildang yun? Nako, wag na wag siyang magkakamaling magpakita sa atin, Day. Talagang tutuluyan ko na talaga siya. Sasakalin ko siya hanggang sa mamatay siya, no? Alam niyo, nagtataka ako. Bakit naman? Anong meron, Leia? Hindi niyo ba naaamoy si Jomar nung dumating siya sa party? Amoy na amoy, no? Amoy imbornal siya. Parang hindi naligo ng ilang dekada, Diyos ko, Day. Na-trauma ang ilong ko sa amoy niya, no? Bakit? Ano ba ang amoy niya? Diba? Kaparehong amoy niya dun sa naamoy ko nung nakulam ako, Belen. Hindi ko makakalimutan ang amoy na yon. Para bang nabubulok na karne. Nakakadiring amoy. Eh kasi nga naging palaboy na siya. Nakita mo naman, di ba? Ang dungis-dungis niya. Pero nagtataka pa rin ako kung ano nangyari sa kanya noong mga panahon na nawala siya. Ang ate ko, hindi ko na rin alam kung nasaan. Mabuti nga at hindi na sila bumalik pa, Leia. Naging mapayapa na ang buhay mo simula nung nawala sila, di ba? Hindi kaya? Ibig mong sabihin, Day, baka natamaan din ng kulam si Jomar, ganon? Imposible. Eh sila nagpakulam sa'yo, di ba? Naguguluhan din ako eh. Akala ko kasi silang dalawa nagpakulam sa akin. Eh bakit parang si Jomar ganun din ang nangyari? Ay nako, wag mo na kasing iisipin yun, no? Ang mahalaga tapos na ang lahat. Wala nang sumpa. Hindi na yung babalik sa'yo dahil may anting-anting na binigay si Mang Nestor sa'yo para may proteksyon ka. Napakabait ng kaibigan ko, Panyero. Dahil binisita pa talaga nito si Jomar sa ospital. Sinamahan namin siya ni Rodel sa ospital. Nagtagal silang nag-usap. At nang lumabas na si Leia sa silid, ay namumugto ang mga mata nito. Oh, bakit ka umiiyak? Inaway ka na naman ba ng tarantado mong asawa? Napatawad ko na siya, friend. Pinatawad ko si Jomar. Hindi ko rin kasi siya kayang tiisin.
At hindi ko kayang magtanim ng sama ng loob. Kahit oo'y sabihin, napakalaki ng kasalanan niya. Siya pa rin ang asawa ko. Siya pa rin naman ang ama ng anak ko. Ay nako, napakaswerte talaga ni Jomar sa'yo, Leia. Napakabait mong tao. Tama yan. Para naman magaan ang konsensya mo. True, Lalo. Mas masarap mabuhay sa mundong to kung wala kang galit sa puso natin, ano? At saka wala kang pinapasan dito na sama ng loob. Sa tingin niyo, tama ba ang ginawa ko? Aba oo naman. Masarap magpatawad, Leia. Mabuti ka kasing tao. Hindi ka katulad ng kapatid mong demonya. Teka, ibig sabihin ba may comeback kayong dalawa ng their husband mo? Hindi na. Pinatawad ko lang siya, Rodel. Pero hindi ko na ulit siya tatanggapin bilang asawa ko. Kaya ko namang mabuhay ng walang lalaki eh. Kaya namin ng anak ko na mabuhay ng walang lalaki sa tabi namin. Halika nga rito, Bes. Yayakapin kita. Ang tindi ng mga pinagdaanan mo. Deserve mo ang isang power hug. Ano ba naman to? Nakakainis. Naiiyak ako sa kadramahan yung dalawa. Mga bruwa kayo. Unti-unti nang nakakabawi si Leia Pañero. Mas naging magaan na ang buhay niya simula nung pinatawad niya si Jomar. Mas lalong lumago ang negosyo niya. Mas maraming blessings ang dumating sa buhay niya. Totoo nga ang kasabihan na kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, may sukli rin itong kabutihan. Ang buong akala namin ay maayos na ang lahat. Pero may isang asungot pa pala ang hindi pa tapos sa pagpiste sa buhay ni Leia. Yun ay walang iba, kundi ang kapatid niyang si Eva. Dumating kasi to sa opisina niya at doon nagwala. Nasaksiyan ng lahat ng mga empleyado doon kung paano nagwala at nagasik ng lagim si Eva. Ate, bakit ka nandito? At anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ikaw ang may gawa nito sa akin. Walang hiya ka. Akala mo panalo ka na? Pwes, hindi ako papayag na magwawagi ka. Ate, ano ba? Umalis ka na rito. Huwag mo nang gugulo yung pambuhay ko. Payapa na ako, oh. Hindi mo ba nakikita? Hindi na nga kita hinabol sa mga ginawa mo sa akin eh. Kasi gusto ko ng payapang buhay kasama ang anak ko. Yun na nga eh. Hindi ko hahayaan na maging payapa ang buhay mo. Wala kang kwentang kapatid. Ang buong akala ko, mawawala ka na dito sa mundo. Puwisit ka. Hindi ko alam na nakaligtas ka pala. At inamin mo na rin na ikaw ay may pakala ng pagkulam sa akin. Oo! Ako nga. Ano naman ngayon? Napakasama mo, ate. Kapatid kita. Bakit mo nagawa yun? Hindi kita kapatid. Kahit nung mga bata pa tayo. Kahit kailan. Hindi kita itinuring na kapatid ko. Ano? Ikaw ang mas mahal. Ikaw ang mas matalino. Ikaw ang mas malaki ang baon. Ikaw ang mas binibilhan ng mga damit. Samantalang ako, mga pinaglumaan mo ang palagi kong sinusuot. Hindi totoo yan. Walang mas mahal sa atin. Pareho tayong mahal ng mga magulang natin, ate. Sinungaling ka. Kaya alam mo kung anong ginawa ko? Tinapos ko sila. Dahil mga wala silang kwentang magulang. Ha? Ikaw? Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni na mama at papa? Oo, ako nga. At isusunod kita. Nagkagulo ang buong opisina nang maglabas ng isang matulis na patalim si Eva at tinangkang saksakin si Leia Pañero.
Mabuti na lang talaga at mabilis na rumisponde ang mga bantay. Pero bago pa man nila mapigilan si Eva, ay bigla na lamang itong inatake ng maraming ipis, putakte at bubuyog. Hindi namin alam kung saan nanggaling ang mga insektong yon. Anong mga ito? Bakit ang daming insekto? Huwag kayong lumapit sa akin! Alas! Umalis kayo! Mga pesting insekto! Ate! Saan galing ang mga insektong yan? Ang dami! Diyos ko! Tulungan niyo ang ate ko! Maraming tao sa opisina, Panyero. Pero tanging si Eva lang ang inatake ng mga insekto. Napuno ng kagat ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan hanggang sa bumagsak ito sa saig. Nadilat ang mga mata. Namamaga ang buong katawan at wala ng buhay. Dead on arrival ito sa ospital. Hindi na nagawang iligtas ng mga doktor si Eva dahil sa tindi ng mga kagat ng mga bubuyog at putakte. Sa mismong libing ni Eva, napahagulgol na lamang si Leia. Wala na ang nag-iisa niyang kapatid. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari yung kay ate. Sigurado ako, Rodel. May kinalaman ng kulam sa nangyari sa kanya. May balik na masamang pangyayari talaga kapag masama ka sa kapwa mo. Si Eva, masama siyang kapatid, Leia. Oo. Pero di ba, friend? Hindi ko naman gugustuhin na mamatay siya. Huwag mong sabihin na sinisisi mo sarili mo sa nangyari sa kanya. Kagagawan niya yun, Leia. Siya mismo may gawa nun sa sarili niya. Inani niya lamang ang bunga ng mga masasamang gawain niya. Nang araw na yon, ay natuldukan ang kasamaan ni Eva, Panyero. Kung ako ang tatanungin, nararapat lang sa kanya yon. Naging palaisipan pa rin kay Leia at Rodel kung ano ang totoong nangyari kay Eva at kung sino ang nasa likod ng pagkamatay nito. Naniniwala kasi silang dalawa na kinulam din si Eva, pero kung sino ang may gawa, hindi namin alam. At kahit kailan, hinding-hindi malalaman. Dahil ako na mismo ang gumawa ng paraan para parusahan si Eva sa kataksilan niya, Panyero. Ang mga taong kagaya niya ay nararapat lamang na magdusa. Pagkatapos mailibing ni Eva, ay pinuntahan ko na ang mangkukulam na nilapitan ko. Si Aling Nadia, isang makapangyarihang mangkukulam. Ilang taon na rin ang lumipas, Panyero, at wala pa rin ideya sina Leia at Rodel na ako ang dahilan ng pagkamatay ni Eva. At dadalhin ko ang sikretong ito hanggang sa kamatayan. At kahit na ilang taon na ang nakalipas, hindi pa rin nawawala sa alaala namin ang nakakatakot at nakakakilabot na karanasan namin sa kulam. Hindi ako naniniwala nung una, pero sa huli ay isa ako sa mga taong gumamit ng kulam para ipagiganti ang aking malapit na kaibigan. Matatawag niyo man akong isang masamang tao sa paggamit ng kulam bilang pagiganti, pero isa akong mabuti at matapat na kaibigan. Isang kaibigan na handang gawin ng lahat para lamang sa ikabubuti ng aking kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay may napulot kayo na magandang aral. Hanggang sa muli, mga Panyero.